We just spoke to Andy Ortega a while ago and we were talking about yung suggestion niyo po na mamimigay kayo ng mga free units sa mga modern jeepney. Ano pong programa ito and since when po pa kayo nag-coordinate with the government? Okay, so first of all, thank you sa pag-imbita sa akin dito sa programa niyo. And congratulations din kay Andy Ortega kasi kaka-promote niya lang as undersecretary. Yes, so, na-mention ko rin yung kanina sa interview ko kaninang umaga na natutuwa ako dahil si Andy nandyan ngayon kasi ang sabi nga, ang reklamo ng mga congressman sa congressional inquiry is yung modernization program. Walang, walang nagkukumpas, walang conductor. Ngayon meron na. At yun si Andy Ortega. So, I'm cautiously optimistic na bibilis yung proseso dahil kay Undersecretary Ortega. So, for now, yung sinabi na na walang sagot galing sa LTFRB, meron na sagot ngayon. Pero tsaka pa lang siguro sasagot kapag nasa media na eh. Pag pinag-uusapan na sa media, di ba? Pag pinalampag na sila ng iba-ibang mga kasamahan natin sa media. Wait, Elmer. Yes, Sir Elmer, clarify ka yung sagot. In other words, yung sinabi po ni Andy Ortega, was this the first time you've heard kung ano yung mga concern nila? I read it this morning. So, ngayon, nasabi ni Andy. Okay. Alam mo, appreciate those dialogues. Kasi, alam mo, full disclosure, kaibigan ko si Secretary Bautista. Magkasama kami sa Rotary Club. Kaya, kaya kapag may mga proposal, talagang, open kami sa communications, of which I went to his office last December. Regarding this program, itong Superhero program. Kasi itong Superhero program, hindi ito yung napanaginipan lang at biglang i-implement. Hindi, 7 years na namin pinag-aaralan yan, kasama ng mga eksperto, pati ng mga stakeholders. Pag sinabi natin stakeholders, ito yung mga operators, drivers, na tunay na apektado. Hindi yung foreign manufacturers, di ba? Ang problema kasi sa DOTR nung start, actually minanan na yan nila Secretary Bautista, na start ng Philippine National Standards. Hindi naman nila kinonsulta ang mga manggagawa ng jeepney katulad ng Francisco Motors, pati Sarao Motors. Hindi nila kinonsulta nila foreign manufacturers. So simula pa lang mali na eh. Diba? So ngayon, ang nakikita ko, itinatama nila Secretary Bautista yung mga mali doon sa programa noon. Ang nagiging problema, just like in any other thing like businesses or government bureaucracy, merong mga bottlenecks. So nagkakataon lang ngayon na ang bottleneck is sa LTFRB. Ngayon, gusto ko yan na merong sagot. Maganda yung sagot o hindi. Ang ayoko is yung ang tagal-tagal sumagot. Yung inuupuan nila. Yun yung ayoko. Kasi kung may problema sa programa o sa proposal, let us know. Okay. Every day na nagpa-follow up kay Chairman Guadis. Kasi si Chairman Guadis, yung inassign ni Secretary Bautista, natutukan itong proposal. Right. So, ang tagal, hindi pa siya magre-respond kung hindi pa siya kinalampag na meeting. Sige po. Gusto natin po ma-dissect po yung issue na yan. But first and foremost po din also, syempre gusto po natin malaman, in a nutshell, ano po ba itong Superhero programs? Ano po ba itong libreng modern jeepney na pamimigay sa mga jeepney drivers? Ilan po yun? Go ahead po, sir. Alam mo, Angela, hindi na bago to. Kasi alam mo, Francisco Motor, 77 years na kaming gumagawa ng jeepney. Right. Kami ng mga jeepney sa kalye ngayon, gawa pa namin yan 30 to 50 years ago. Hanggang matakbo pa rin. So kung kalidad rin lang yung pag-uusapan, alam na natin, time-tested na yung mga jeepney ng Francisco Motors. Yung matibay, tsaka mura. Ngayon, ang problema ng mga natin, stakeholders, tulad ng mga jeepney operators, nakaklaruin ko lang wala tong direct relationship do sa April 30 na deadline na consolidation. Wala siyang direct correlation. Of course, it's related but wala siyang direct na na connection kasi ito yung sa pagpapalit ng mga sasakyan. Of which ang bigay ng LTFRB pati ng DOTR ay 27 months from the approval ng LPTRP or Land Public Transport Route Plan. Meron kang 27 months para palitan ng bagong unit yung lumang unit mo. So, ginawa ng Francisco Motors dahil ito ay isang economic problem. So, we need economic solution to solve an economic problem. It doesn't require a political solution or whatever other solution. It all boils down to the price. So,
So, anong nangyayari? Hindi makabayad yung mga transport operators doon sa mga binili nilang minibus na pagkamamahal galing sa ibang bansa. So, one point is, meron tayong tinatawag na iconic design ng jeepney. Aha. So, bakit natin papalit na yung iconic design ng jeepney at bakit natin ipagagawa sa ibang bansa? Tayong mga Pilipino yung pinakamagagaling gumawa ng jeepney. Right. So, ano yung problema lang natin is yung drivetrains. Ito yung na inaangkat natin galing sa ibang bansa noon. Pero dahil meron na tayong EVIDA or yung Electric Vehicle Industry Development Act, Yes. na napakalang noong April 2022, meron na tayo ngayong framework para gumawa ng sarili nating electric drivetrains dito sa Pilipinas. Okay. Yun ang ginagawa ng Francisco Motors ngayon. Ngayon, dahil dyan, nag-locate tayo sa sa economic zone, sa special economic zone, sa Camarines Norte. Para lalo nating maka-avail tayo ng mga fiscal and non-fiscal incentives, mapababa natin yung presyo. Pero hindi lang naman yan ang paraan, di ba? Hindi lang naman pag-utang sa bangko ang paraan para magkakaroon ng jeepney. Ang ginawa ng Francisco Motors sa Superhero Program, we calibrated the business model. We created, kasi social enterprise ang Francisco Motors, gumagawa tayo ng negosyo na makakabuti sa tao. With business model, hindi na kailangan umutang ng mga jeepney operators sa bangko. Hindi sila lulubog sa utang para magkaroon ng bagong jeepney. Kasi kaya na siyang i-sustain ng business model. Yan yung Superhero Program. Kaya natin pinropose yung unlimited rides na tickets. So aside from the fare matrix, ang proposal natin is gawing option yung unlimited rides. Kasi kung sa ibang bansa, meron sakay ka ng train or sa mga developed countries, meron doon unlimited rides. Maski ilang beses ka sumakay doon sa train for 1 day or for 1 week or for 1 month, isa lang yung babayaran mo. Bakit hindi natin yun gawin dito sa Pilipinas sa mga jeepney natin? Okay. Kahit yung train natin, walang ganon, di ba? Yes. So, this model will allow us to give these jeepneys for free. Ayun. Hindi na kailangan bilhin because ito jeepney to libre na, tapos lifetime pa yung warranty. Because this model will fund for everything. So, yan po yung sinasabi ninyo na pinopropose natin sa LTFRB. Yan po, no? Ibibigay, ano po yung unlimited unlimited ticket para sa mga pasahero? Yes, so unlimited tickets, that's an option that they can avail of or they can buy na instead of na magbabayad ka kada sakay mo. Yes, okay. Kapag unlimited rides tickets, once ka lang magbabayad, like a ticket na per day or 24 hours, may ticket na per week. Meron na po kayong idea kung ilang mga free modern jeepney po itong ilalaan natin para dito sa Superhero Program? Yes, actually, ang plano namin is lahat. Hindi lang 10, hindi lang 20. Ang plano namin is lahat because the program can sustain it financially. Okay. It's a sustainable business model. Pero in addition to that, nag-meeting kami kahapon ni Commissioner kasi kinontak ako ng Malacanang kahapon. So ang nakumausap sa akin si Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission. Kasi ang mga jeepney natin full electric. So hindi na tayo gumagamit ng fossil fuel. So it's a climate change mitigation project. Right. Okay. Nag-pledge si Commissioner Albert de la Cruz ng 200 million pesos para dito sa project. Maidadagdag natin yan sa mga libreng jeepney na ipamimigay ng Francisco mo. Actually, that's good to hear. Yeah, it's good to hear. Good news po yan para dun sa mga drivers natin na talagang iniisip nila paano nila babayaran yung halos 2.8 million na supposedly sa side ng government sa PUV modernization. But unfortunately po, marami po kaming gusto pa pang itanong. So siguro po we can invite you again regarding this Superhero Program. But for the meantime, maraming salamat po for joining us, Elmer Francisco of Francisco Motors. Salamat, Angela and Diego. Thank you.